Magandang umaga po sa inyong lahat. Happy Easter. Pakibati po yung katabi ng Happy Easter ng nakangiti, Pasko ngayon. No, Pasko po ngayon, kaya Merry Christmas, no? Pasko po ngayon, ng pagkabuhay, kaya ngumiti po kayo, no? Ako ho, kanina pa ako dilat, no? Kaya pinipilit ko pa rin ngumiti, no? Dahil po ako'y natulog yata 1:30 na. Nagsalubong na po kasi kami kagabi. Kaya po dire-diretso yung aming schedule. Ito at buksan yung libingan. Yung pagbukas ng malaking bato na pintuan ng libingan ay hindi po para makalabas si Kristo. Yung dahilan kung bakit binuksan ng malaking bato ay para makita natin na wala ng laman ang loob ng libingan ni Kristo. Mahalaga po yung makita natin na wala ng laman yung loob. Kapag tayo ay naglibing, inisip natin, nandyan ang katawan. Siguradong hindi mawawala yung katawan dyan. Pero ito ay pinakita sa atin na yung libingan ay wala ng laman. Kaya nga yung nakita ni Magdalena, yung libingan na walang laman, bigla siyang natakot, umiyak, kasi ang inisip niya, may kumuha. At dahil hindi niya alam kung saan napunta, pinuntahan niya yung mga alagad. Si Simon Pedro at saka yung pinakamamahal na alagad na si Juan. At sabi dun sa gospel, nung narinig nila yung balita kay Maria Magdalena, pumunta sila agad sa libingan. Dahil bata si Juan, matanda na si Pedro, sabing ganon, mas naunang dumating si Juan sa libingan. Si Saint Peter, mabagal. Matanda na, no? Kaya yung mga may edad-edad dito, buti po nandito kayo sa Saint Peter.
Tamang-tama, no? Dahil St. Peter daw po, bumagal yung lakad. Ito totoo naman, no? Compare kay Juan at saka kay St. Peter, medyo mabagal talaga St. Peter. Pero sabi sa gospel, pagdating sa libingan, si Juan, nandun lang sa pinto, hindi muna pumasok. Pero St. Peter, nung biglang dumating, dire-diretso ang pasok para makita agad yung libingan. Pagkatapos, saka pumasok si Juan para sabihin na nakita niya at siya'y naniwala. Mahalaga po yung pumasok para makita. Mga kapatid, yan yung gustong sabihin ng Diyos sa atin. Na si Jesus na muling nabuhay, kinakailangan natin siyang makita para tayo ay maniwala. Kaya po mahalaga sa atin yung nagsisimba tayo. Kasi pag tayo nagsisimba, nakikita natin si Jesus sa tinapay at alak, sa Eucharistia, sa kanyang katawan at dugo, at naririnig natin yung kanyang salita sa bawat ipinapahayag sa misa. At di ba, pag tumatanggap tayo kay Jesus sa Eucharistia at naririnig natin yung salita niya, tayo ay naniniwala. Kakaroon tayo ng buhay. At yun marahil yung gustong ipaalala sa atin ng Panginoon. Pag tinitingnan natin ng Diyos, nagkakaroon tayo ng buhay. Subukan po ninyong huwag magsimba ng ilang araw o ilang linggo. Sasabihin ninyo, ang tamlay-tamlay. Parang wala akong kabuhay-buhay. Diba? Madalas ganun yung nararamdaman natin. Pag hindi tayo nakapagsisimba, parang nawawalan tayo ng lakas. Nawawalan tayo ng buhay. Kasi hindi natin nakikita si Kristo at hindi natin natatanggap si Kristo. Kaya yun marahil yung magandang paalala sa atin na dapat tingnan natin lagi ang Diyos. Dapat lapitan natin ang Diyos. Dapat tanggapin natin ang Diyos para magkaroon tayo ng buhay. At yan po ang dahilan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Siya'y nagpakita sa atin, binuksan ang napakalaking libingan, ginulong ang pinto para lang makita natin siya. Para makapasok tayo sa Kanya. At para yung ating pagkakita at paglapit sa Kanya, magbigay sa atin ng lakas ng ating buhay para tayo din ay maging biyaya ng Diyos. Kaya nga di ba pagkatapos ng misa, anong sinasabi ng pari? Humayo kayo at ipahayag ang mabuting balita sa lahat. Ibig sabihin, nung makita nyo si Jesus sa Eucharistia, nung matanggap nyo si Kristo sa Eucharistia, nung marinig nyo ang salita ni Jesus sa Eucharistia, kinakailangan nyong ibalita o i-share din siya sa iba. Kaya po malinaw yan para sa atin na si Kristo na muling nabuhay ay para talaga sa atin. Para makita natin siya. Kaya po hindi pa pwedeng sasabihin ninyo, binulong pa yung bato para lang makalabas siya. No, ito ay para sa atin. Kaya ginulong ang pinto ng libingan para tayo mismo ang makakita sa Kanya at makalapit sa Kanya. Kaya mga kapatid, sana itong pagdiriwang natin ng Easter Sunday, ito'y maging daan na tayong lahat araw-araw hinahanap ang Diyos. Lalapitan ang Diyos. Titingnan ang Diyos. Tatanggapin ang Diyos. Para pagdating ng araw, ang muling pagkabuhay ay tanging sa Diyos magmumula para sa ating lahat. Amen. God is good all the time. Thank you for joining us today. View our past broadcasts on our Facebook page,
St. Peter Community and subscribe our YouTube channel, like, share, and hit the bell.